Nakauwi na sa bansa ang 11 OFW na pinatay at sinunog sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Live mula sa Parañaque City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nang Camille, sino-sino ang kasama ng pamilya sa pagsalubong sa labi? Jester, mag-aalas 10 ngayong gabi dumating na nga sa bansa ang labi ng pinaslang na OFW na si Julie B. Ranara galing sa Kuwait. Mga kapatid at asawa ni Julie B. ang sumalubong dito sa cargo terminal sa Parañaque kasama ng mga opisyal ng OWA at ng DFA. Nandito rin si Senator Raffy Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers. Nakapanayam din natin si OWA Administrator Arnel Ignacio. Sabi nga nito ni OWA Administrator Ignacio, humihingi ng privacy ngayon ang pamilya kaya hindi na sila humarap sa media. Pero talagang malungkot at emosyonal nga yung pamilya nito ni Ranara kaya talagang hindi raw makayanan. In fact, yung parents mismo nga ni Ranara ay hindi na nga sumama dito sa cargo terminal dahil nga baka raw hindi kayanin, no? Kaya yung mga kapatid at kasama yung asawa at yung anak, yun nandito ngayon sa cargo terminal para nga salubungin itong labi ni Julie B. So ngayon, dinala na nga sa punerarya itong kanyang labi at saka mula dito ay kukunin naman ito ng NBI para isagawa ang autopsy. Sa araw ng linggo pa mag-uumpisa ang lamay para sa labi ni Julie B. Ranara. Siya ang 35 anyos na OFW sa Kuwait na pinatay at sinunog bago matagpuan sa disyerto noong January 21. Magsasagawa pa kasi ng autopsy ang National Bureau of Investigation sa bangkay ni Ranara. Base sa hawak na datos ni Migrant Worker Secretary Toots Ople, ang 17 anyos na anak ng employer ni Ranara ang pangunahing suspect sa karumal-dumal na krimen. Nasa kustodiya na ng Kuwaiti Police ang minor de edad na suspect. We need to talk and have a meeting with our ambassador in Kuwait, with our MWO personnel, and also the private lawyer engaged by our embassy to discuss ano yung implications, ano ba yung batas sa Kuwait governing crimes committed by a minor. Will this present complications? Nauna ng inotopsy ang labi ni Ranara pero wala pang natatanggap na opisyal na resulta ang DMW kaya hindi pa matukoy kung buntis nga si Ranara ng patayin base sa mga news reports sa Kuwait. Sa ngayon, suspendido na ang agency ni Ranara sa Kuwait na nag-deploy sa kanya. Sinampahan na rin ng disciplinary action ang kanyang amo. Definite na yun na blacklisted. Definite na po yun, ma'am. So, mabblacklist po natin yung employer. Ang local agency naman sasampahan ng kaso sakaling mapatunayang pinabayaan nila ang nasawing OFW. Nauna nang sinabi ni Ople na hindi niya nakikita ang employment ban sa Kuwait. Pero kailangan daw repasuhin ang 2018 bilateral labor agreement ng Pilipinas at Kuwait. We have to learn from what happened to Jollibee. Additional safeguards talaga ang kailangan. Ang priority namin is to have the full cooperation of the Kuwaiti government so that we can, as promised the family, so that we can advance dun sa pursuit of justice. Nagpadala naman ng sulat sa ina ni Ranara si Kuwait Ambassador to the Philippines, Musaid Saleh Al-Twaik. Tiniyak niyang bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Nasa 268,000 ang mga Pilipino na nasa Kuwait. Higit 195,000 dito ay mga babaeng kasambahay. Jester, sa ngayon, yung pamilya ni Julie B. ay dumiretso rin ngayon sa punerarya para nga tignan kung paano yung gagawin na pag-autopsy nga ng NBI. At tulad na sinabi natin kanina, talagang nakikiusap ngayon yung pamilya ni Julie B. na bigyan muna sila ng panahon, ng respeto habang sila ay nagdadalamhati dahil nga rito sa karumal-rumal na krimen. Nabanggit din natin na kanina nga ay nandirito si Senator Tulfo. Balak daw niyang makipag-usap kasama ang DMW at Kuwaiti government para repasuhin ang kasunduan kaugnay ng deployment ng mga OFW sa Kuwait. Pero dapat mag-issue daw ng public apology ang Kuwaiti government, hindi lang sa pamilya ni Julie B. kundi sa mga Pilipino.
Dapat na rin daw ipatubad ang deployment ban dahil paulit-ulit nang nangyayari ang pang-aabuso sa mga OFW. Jester? Camille, mabilisang tanong lang, meron bang binigay na timeline ng NBI kung kailan nila posibleng mailabas ang resulta ng kanilang autopsy? Jester, wala pa tayong nakausap nga opisyal ngayon dito sa NBI, no? Pero ang sinasabi kasi ng OWA at ng DMW, ang basta ang target nila by Sunday nga magsimula na yung burol nung kay Julie B. And then from then on, hihintayin nga nila yung resulta. Kasi nagsagawa naman na rin kasi ng autopsy, no, doon nga sa Kuwait, pero wala pa silang report kasi na nare-receive, no? So siguro yan yung kailangan natin na i-follow up sa mga susunod na araw. Jester? Alright, maraming salamat. Again, Camille Samonte.